Isang gabi, isang pagtataksil, at ang lahat ng pangarap ko ay naging abo. Habang yakap ko ang aking tiyan, itinapon ako ni Javier na parang basura sa harap ng ahas na si Sanya. Pero hindi rito nagtatapos ang kwento ko. Mula sa apoy ng ospital, isinilang ang isang alana. Handa ka na bang makita ang pagbabalik ng babaeng pinatay ninyo sa limot? Sino ang tunay na mananalo sa laro ng pag-ibig at paghihiganti? Wala na akong pakialam kung saan ka pupunta, Maria. Umalis ka na sa pamamahay na ito bago ko patuluyang malimutan na naging asawa kita at kalad ka rin kita palabas. Ang boses ni Javier ay parang bilyas ng yelo na bumaon sa pandinig ni Maria. Malamig, matalas at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa harap niya ang lalaking 7 taon niyang minahal at pinagsilbihan ay nakatayo ng matuwid. Suot ang asul na polo na paborito nito, ngunit ang mga matang dati ay puno ng pagsinta ay tila naging estranghero na ngayon. Dahan-dahang napatingin si Maria sa kanyang mga kamay. Hawak-hawak niya ang isang asul na sweater na gawa sa pinakamahal na lana. Buwan ang inabot niya sa pagbubuo nito, bawat hibla ay hinabi niya ng may kasamang panalangin para sa kaligtasan ni Javier sa kanyang mga biyahe. Ang kalyo sa kanyang mga daliri, mula sa paggamit ng knitting needles, ay patunay ng kanyang pagtitiyaga. Ito sana ang sorpresa niya para sa kanilang anniversary, kasabay ng balitang 3 buhay, ang tumitibok sa loob ng kanyang sinapupunan. Ngunit ang sorpresang iyon ay naging isang malupit na biro ng tadhana. Javier, please, pakinggan mo muna ako. Hindi totoo ang mga litratong iyon. Hinding-hindi ko magagawa ang ibinibintang ninyo sa akin, ang pakiusap ni Maria. Ang kanyang boses ay nanginginig, parang isang mitya ng kandilang malapit ng mamatay sa gitna ng bagyo. Isang mapanuyang tawa ang pumutol sa kanyang pagsasalita. Mula sa likuran ni Javier, lumabas si Sanya, ang itinuturing ni Maria na pinakamatalik na kaibigan. Nakasuot ito ng isang manipis na pantulog na sutla, ang mismong damit na iniregalo ni Javier kay Maria noong nakaraang Pasko. Ang bawat hakbang ni Sanya sa makintab na sahig ay tila tunog ng pagguho ng mundo ni Maria. Maria, stop it! Masyado nang halata ang panloloko mo. Nakakahiya ka, pati ba naman ang driver ni Javier? Pinatulan mo? Look at yourself, mukha kang martir na walang alam. Pero sa likod pala namin ay may madumi kang sikreto, sabi ni Sanya habang dahan-dahang hinahaplos ang balikat ni Javier. Sweetheart, huwag mo na siyang pakinggan. Masama iyan sa health mo. Hindi makapaniwala si Maria. Ang sikip sa kanyang dibdib ay tila isang bakal na kamay na pilit pinipiga ang kanyang puso. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanggi ang lahat, ngunit ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Ang bawat salita ni Sanya ay parang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang pagkatao. Napatingin siya sa sahig, at doon niya napansin na ang sweater na hawak niya ay nahulog na pala. Ang asul na lana ay nadumihan ng putik mula sa sapatos ni Javier. Javier, buntis ako, anak natin ito. Ang huling alas na inilabas ni Maria, umaasang kahit papaano ay may matitira pang awa sa puso ng asawa. Ngunit tila lalong nag-apoy ang galit sa mga mata ni Javier. Lumapit siya kay Maria at kinuha ang folder ng mga litratong nasa ibabaw ng mesa. Isinaboy niya ang mga ito sa mukha ni Maria. Ang mga piraso ng papel ay tumama sa kanyang pisngi, matatalas at masakit. Anak? O baka anak ng kung sinong lalaking kinalantari mo sa likod ko? You think I'm that stupid, Maria? Mula ngayon, wala ka ng asawa at wala ka na ring pamilyang babalikan. Sanya was right, I should have listened to her a long time ago. Masyado akong nabulag sa pagiging inosente mo, ang bulyaw ni Javier. Sa gitna ng tensyon, pumasok ang matikas na boses ni Doña Consuelo, ang ina ni Javier. Ang kanyang pagtapak sa silid ay nagdala ng mas mabigat na aura ng panghuhusga. Ang kanyang mukha ay walang mababakas na awa, tanging puot lamang para sa babaeng kailanman ay hindi niya itinuring na kapantay ng kanilang pamilya. Get your things and leave, Maria. Hindi namin kailangan ng isang basurang tulad mo sa marangal na pamilyang ito. Be thankful na hindi kita ipinakukulong sa pambabastos mo sa pangalan namin. Manang, ilabas na ang maleta ng babaeng iyan. Ang utos ng matanda sa mga katulong. Lumuha si Maria, ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig, hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang ang mga taong pinag-alayan niya ng kanyang buhay ang siya ring babasag sa kanya. Ang mga alaala ng kanilang masasayang sandali, ang mga pangako sa ilalim ng buwan, ang mga pangarap para sa kanilang mga anak, ay tila mga piraso ng salamin na tumatarak sa kanyang kaluluwa. Dahan-dahan siyang tumayo,
Pilit na itinuwid ang kanyang likod sa gitna ng pagkadurog. Tiningnan niya si Sanya na ngayon ay nakasandal na sa dibdib ni Javier. May bakas ng tagumpay sa mga labi nito. Tiningnan niya si Javier. Ang lalaking dati ay kanlungan niya, ngunit ngayon ay naging isang malupit na hukom. Hindi na siya nagsalita. Pinulot niya ang kanyang maliit na bag, iniwan ang maruming sweater sa sahig, at dahan-dahang naglakad palabas. Ang bawat hakbang ay tila pagtalikod sa 7 taon ng kanyang buhay na ninakaw sa kanya sa loob ng isang gabi. Paglabas niya ng gate, ang langit ay tila nakiramay. Bumuhos ang malakas na ulan, hinuhugasan ang kanyang mga luha, ngunit hindi ang sakit sa kanyang loob. Tumigil siya sa tapat ng kalsada, yakap-yakap ang sarili habang ang kidlat ay gumuguhit sa madilim na kalangitan. Sa gitna ng dagundong ng kulog, isang katanungan ang paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Isang katanungan na magiging mitya ng kanyang pagbabago. Hanggang kailan kailangang maging martir ang isang pusong wala namang kasalanan? At kailan darating ang araw na ang mga hiyas na itinapon sa putikan ay muling kikinang upang sumunog sa mga taong yumurak dito? Huwag po ang mga anak ko! Iligtas ninyo ang mga anak ko! Ang sigaw ni Maria ay nalunod sa ingay ng nagkakagulong mga tao at sa tila nagngangalit na sayaw ng pulang apoy sa paligid. Ang puting pasilyo ng ospital na dati ay simbolo ng pag-asa ay naging isang impyerno sa loob lamang ng ilang sandali. Maanghang ang usok, pilit na sumusuot sa kanyang ilong at lalamunan na tila gustong agawin ang huling hiningang natitira sa kanya. Dahan-dahang gumapang si Maria sa malamig na sahig. Ang kanyang isang kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tiyan. Ramdam niya ang bawat pintig sa loob nito, ang 3 maliliit na buhay na tila natatakot din sa init na bumabalot sa kanila. Ang kanyang kabilang kamay ay dugo ang nakakapit sa pader, nanginginig sa sobrang panghihina. Kanina lamang, sa gitna ng malakas na ulan, pagkatapos siyang itapon ni Javier, isang humaharurot na sasakyan, ang bumangga sa taxi na kanyang sinasakyan. Dinala siya rito para sa agarang gamutan, ngunit tila pati ang tadhana ay ayaw siyang tantanan ng kamalasan. May tao pa ba rito? Tulong! Ang paus na sigaw ni Maria, ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang lagutok ng mga kisameng unti-unting bumibigay at ang dagundong ng apoy na tila isang gutom na hayop. Sa gitna ng malabong paningin dahil sa usok at luha, isang matandang lalaki ang lumitaw mula sa kabilang dulo ng pasilyo. Ang kanyang mukha ay puno ng uling, ngunit ang kanyang mga mata ay kakikitaan ng isang pambihirang tatag. Siya si Lolo Ben, isang Pilipinong matagal nang naninirahan sa Switzerland na nagkataong bumisita lamang sa Pilipinas para sa isang negosyo. Hiha, kumapit ka sa akin! Lalabas tayo rito! Ang baritonong boses ni Lolo Ben ay tila isang anghel na bumaba sa lupa. Binuhat niya si Maria ng may pag-iingat, kahit na ang sarili niyang katawan ay nahihirapan na rin sa bigat ng sitwasyon. Habang inilalabas siya ni Lolo Ben, lumingon si Maria sa huling pagkakataon sa nasusunog na gusali. Sa labas, sa di kalayuan, nakita niya ang isang pamilyar na bulto ng sasakyan, ang itim na SUV ni Javier. Sandali siyang nanalangin na sana ay naroon ito para iligtas siya, na sana ay natauhan ito at hinanap siya. Ngunit ang kanyang puso ay muling nadurog nang makita niyang mabilis itong humarurot palayo, tila walang pakialam sa nagaganap na trahedya sa loob ng ospital. Nang makalabas sila, ang malamig na hangin ng madaling araw ay humalik sa kanyang nagbabagang balat. Inihiga siya ni Lolo Ben sa damuhan, malayo sa init. Sa tabi nila, naririnig ni Maria ang usapan ng mga rumesponding pulis at bumbero. Wala nang nakaligtas sa wing na iyon, ang lahat ng pasyente sa listahan, itinuturing na nating patay. Ang sabi ng isang boses na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Patay. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Maria. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na puno ng sugat at uling. Kung para sa mundo ay patay na siya, marahil ito na ang pagkakataong ibinibigay ng langit para mamatay ang mahina at api na si Maria. Lolo Ben, ang mahinang tawag niya sa matanda habang nakahawak sa laylayan ng baro nito. Huwag ninyong sasabihin sa kanila na buhay ako. Tulungan ninyo akong mawala. Tulungan ninyo akong mabuhay para sa mga anak ko. Naintindihan ni Lolo Ben ang lalim ng hapdi sa mga mata ng babae. Bilang isang taong nawalan din ng pamilya, nakita niya kay Maria ang isang apoy na mas matindi pa sa sunog, nakatatapos lang, ang apoy ng determinasyong bumangon
mula sa sariling abo. Huwag kang mag-alala, Hija. Mula sa araw na ito, malayo ang lalakbayin natin. Sa ibang bansa, sa lugar kung saan ang mga hiyas ay hinuhubog sa ilalim ng matinding pressure, doon ka muling isisilang, ang pangako ni Lolo Ben. Lumipas ang mga buwan sa loob ng isang maliit at tahimik na klinika, sa itaas ng kabundukan ng Switzerland. Ang bawat araw ni Maria ay puno ng paghihirap. Ang kanyang mukha ay kailangang dumaan sa operasyon dahil sa mga paso. Ang kanyang katawan ay kailangang lumaban para sa 3 sanggol na nasa loob niya. Ngunit sa bawat hapdi ng kanyang mga sugat, ang naaalala niya ay ang malamig na mukha ni Javier at ang mapanuyang tawa ni Sanya. Isang hapon, habang nakatingin sa malawak na puting niebe sa labas ng bintana, iniabot ni Lolo Ben sa kanya ang isang bagong pasaporte. Binuksan ito ni Maria at tinitigan ang kanyang bagong pangalan. Alana. Wala na ang Maria na laging yumuyuko. Wala na ang asawang nagmamakaawa para sa pag-ibig. Ang babaeng nasa harap ng salamin ngayon, kahit puno pa ng benda ang mukha, ay may mga matang tila naging mga diamante. Matigas, maningning, at hindi na muling mababasag ng kahit na sino. Lolo Ben, turuan ninyo ako. Ang sabi ni Alana, ang kanyang boses ay wala ng bakas ng panginginig. Turuan ninyo akong humawak ng mga hiyas. Gusto kong matutunan kung paano gawing sining ang bawat sakit na naramdaman ko. Ang sining ng pag-aalahas, Alana, ay hindi lang tungkol sa ganda. Tungkol ito sa paghahanap ng liwanag sa loob ng kadiliman. At ikaw ang pinakamahalagang hiyas na nakita ko, ang sagot ng matanda. Doon, sa gitna ng katahimikan ng Alps, nagsimulang mabuo ang isang alamat. Isang ina na nagtatrabaho hanggang madaling araw habang hinehele ang kanyang 3 anak. Isang babaeng dahan-dahang binubuo ang kanyang imperyo mula sa mga piraso ng kanyang nadurog na puso. Ngunit sa bawat gabi na yakap niya sina Mateo, Mia, at Mark, may isang katanungan na nananatiling nakabitin sa hangin, tila isang anino na hindi niya matakasan. Sapat na ba ang 7 taon upang malimutan ang mukha ng taong pumatay sa iyong nakaraan? O ang bawat hiyas na kanyang hinuhubog ay isa lamang paghahanda para sa isang pagbabalik na yayanig sa mundo ng mga taong nag-akalang abo na siya? Mama, bakit po ang ibang bata sa school sinusundo sila ng papa nila? Nasaan po ang papa namin? Ang tanong na iyon mula sa 5 taong gulang na si Mateo ay tila isang matalim na aspile na direktang tumusok sa puso ni Alana. Natigil ang kanyang kamay sa pag-ukit ng isang disenyo sa wax. Ang maliit na silid sa atik ng bahay ni Lolo Ben sa Zurich ay biglang binalot ng isang nakabibinging katahimikan, maliban sa mahinang tunog ng paghinga ng 2 pang bata na mahimbing na natutulog sa gilid. Dahan-dahang binitiwan ni Alana ang kanyang mga gamit. Tiningnan niya si Mateo, ang batang may pinakamalaking pagkakahawig kay Javier. Ang bawat kurba ng kilay nito, ang hugis ng ilong at ang paraan ng pagtitig nito ay tila isang malupit na salamin na nagpapaalala sa kanya ng gabi kung kailan siya itinapon na parang basura. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng kanyang dibdib. Mateo, anak, di ba napag-usapan na natin ito? Ang papa ninyo ay nasa malayo. Pero huwag kang mag-alala dahil nandito si Mama, si Lolo Ben at ang mga kapatid mo. Hindi ba sapat yon? Yumuko ang bata, ang kanyang maliliit na daliri ay pinaglalaruan ang laylayan ng kanyang kumot. Sapat naman po, Mama. Pero sabi po kasi ni Mia, baka daw po hindi kami mahal ni Papa, kaya hindi niya kami binibisita. Ang bawat salita ni Mateo ay parang isang hampas ng malakas na alon na pilit naggigiba sa pader na itinayo ni Alana sa loob ng 7 taon. Naramdaman niya ang pait na umaakyat sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sabihin ang totoo, na ang kanilang ama ay isang lalaking mas pinili ang hinala kaysa sa tiwala, na ang kanilang ama ay hinayaan silang mamatay sa apoy. Ngunit pinigil niya ang sarili. Ang galit niya ay hindi dapat maging lason sa puso ng kanyang mga anak. Lumapit siya kay Mateo at niyakap ito ng mahigpit. Ang bango ng buhok ng bata ay tila isang gamot na pansamantalang nagpapahilom sa kanyang mga sugat. Mahal ko kayo, Mateo. Higit pa sa anumang hiyas sa mundong ito. Iyan ang tanging katotohanang dapat ninyong hawakan. Nang makatulog muli si Mateo, bumalik si Alana sa kanyang work table. Sa ilalim ng liwanag ng lampara, tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Magaspang na ang mga ito. May mga marka ng paso at maliliit na hiwa mula sa pagtatrabaho sa metal at matatalas na bato.
Hindi na ito ang mga kamay ni Maria na malambot at tanging pagluluto lamang ang alam. Ito na ang mga kamay ng isang artisan, isang ina na handang humukay ng ginto sa gitna ng dumi para lamang may maipakain sa kanyang mga anak. Pumasok si Lolo Ben sa silid, bitbit ang isang baso ng mainit na gatas. Mapapansin ang pag-aalala sa mga mata ng matanda. Alana, Hija, kailangan mo ring magpahinga. Kanina ka pa dyan sa mga diamanteng yan. Hindi matatapos ang sakit sa pamamagitan ng pagpapakapagod. Lolo, kailangan kong matapos ang collection na ito para sa exhibit sa Paris. Ang tugon ni Alana, hindi tinitingnan ng matanda. Ito ang pagkakataon nating makapasok sa malalaking gallery. Ito ang ticket natin para hindi na muling kailangang magtanong ng mga anak ko kung bakit kulang ang buhay nila. Alam ko, Hija, pero ang Paris, malapit na yon sa pinanggalingan mo. Sigurado ka na ba? Ang sugat na hindi mo hinahayaang huminga ay hindi kailanman maghihilom. Baka sa paghahanap mo ng tagumpay, muli mong mahanap ang multo ng kahapon. Ang paalala ni Lolo Ben na tila isang babala. Napahinto si Alana. Ang salitang Paris ay nagdala ng isang malamig na simoy ng hangin sa kanyang sistema. Alam niyang malapit na ang araw ng pagtutuos. Sa bawat hiyas na kanyang binubuo, may nakatagong galit na unti-unting nagiging diamante. Ang kanyang tagumpay ay hindi lamang para sa pera, kundi para patunayan sa lahat ng yumurak sa kanya na ang abong iniwan nila ay nagmula sa isang gintong hindi nila kayang tunawin. Hindi na ako ang Maria na kilala nila, Lolo. Ang Maria na iyon ay namatay na sa apoy ng ospital 7 taon na ang nakalilipas. Ang Alana na haharap sa kanila ay kasing tigas na ng mga batong ito. Ang mariing sabi niya, habang hinahawakan ng isang pulang ruby na tila isang patak ng dugo. Habang naghahanda siya para sa kanyang paglalakbay, isang liham ang dumating mula sa Pilipinas. Isang balitang hindi niya inaasahan. Isang imbitasyon para sa isang malaking event sa Paris, kung saan ang main sponsor ay ang pamilya ni Javier. Ang tadhana ay tila naglalatag ng isang entablado para sa isang muling pagkikita na walang sino man ang handa. Tumingin si Alana sa salamin. Ang mga peklat sa kanyang mukha ay wala na, pinalitan ng isang kagandahang tila gawa sa porselana. Malamig, perpekto, ngunit nakakatakot. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, naroon pa rin ang batang Maria na umiiyak sa ilalim ng ulan. Kakayanin kaya niyang harapin ang lalaking pumatay sa kanyang pagkatao nang hindi bumibigay ang kanyang bagong anyo o ang pagkakataong ito ba ang magiging mitsa upang tuluyan siyang lamunin ng puot na pilit niyang itinatago sa likod ng kinang ng kanyang mga hiyas. Isang huling kaskas ng liha, isang huling haplos ng malambot na tela. Sa ilalim ng magnifying glass, ang kwintas na pinangalanan ni Alana na luha ng dagat ay tila humihinga. Ang mga diamante ay kumikinang na parang mga bituin sa gitna ng madilim na gabi, at sa gitna nito ay tiyong isang asul na sapiro na kasing lalim ng kanyang pait. Ito ang kanyang obra maestra. Ito ang kanyang sandata. Tapos na, Lolo Ben, ang bulong ni Alana. Ang kanyang boses ay tuyo, tila nagmula sa isang tuyong balon ng emosyon. Lumapit ang matanda, tinitigan ang kwintas, at pagkatapos ay tumingin sa mukha ni Alana. Ang peklat na dating nagpapaalala sa apoy ay wala na, ngunit may isang bagong marka sa kanyang pagkatao na hindi kayang burahin ng anumang operasyon, ang pagiging manhid. Ang hiyas na ito ay maganda, Alana, pero tandaan mo, ang ganda ay maaaring maging isang bitag. Ang paalala ni Lolo Ben habang inilalagay ang kwintas sa loob ng isang velvet na kahon. Paglapag mo sa Paris, hindi ka na si Maria na taga Maynila. Ikaw na ang sikat na designer mula sa Switzerland. Huwag mong hahayaan na makita nila ang kahit isang patak ng luha dahil ang luha ay isang kahinaan na sasamantalahin ng mga kaaway mo. Tumango si Alana. Tumayo siya at naglakad patungo sa salamin. Isinuot niya ang isang itim na trench coat na gawa sa mamahaling tela. Ang kanyang buhok, na dati ay laging nakapusod at magulo, ay maayos na ngayong nakastyle, bumabagay sa kanyang matalim na panga. Naglagay siya ng pulang lipstick, isang kulay na kailanman ay hindi niya sinubukang isuot noong kasama pa niya si Javier dahil sabi nito ay masyadong mapangahas. Ngayon, ang pagiging mapangahas, ang kanyang tanging proteksyon. Mama, aalis na po kayo? Ang maliit na boses ni Mia mula sa pintuan ay bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Ang tatlong bata ay nakatayo doon, may bitbit na mga paboritong laruan. Ang mga mata ay puno ng lungkot. Lumuhod si Alana upang mapantayan ang mga ito. Sandali lang si Mama Mia,
Mark, Mateo, kailangang magtrabaho ni Mama para sa kinabukasan ninyo. Magpakabait kayo kay Lolo Ben, ha? Babalik po kayo, di ba? Hindi niyo po kami iiwan gaya ng sabi ni Mia tungkol kay Papa? Ang tanong ni Mark. Ang kanyang labi ay nagsisimula ng manginig. Ang sakit ay muling gumuhit sa dibdib ni Alana, ngunit mabilis niya itong itinago sa likod ng isang matatag na ngiti. Hinubad niya ang isang manipis na gintong singsing sa kanyang daliri, ang tanging alaala ng kanyang tunay na ina, at inilagay ito sa maliit na palad ni Mateo. Ito ang pangako ko, Mateo. Hanggat hawak niyo iyan, ibig sabihin ay pabalik na si Mama. Hinding-hindi ko kayo iiwan, kayo ang buhay ko. Ang sabi niya bago hinalikan ng bawat isa sa kanila. Ang pag-alis na iyon ay tila isang pagpunit sa kanyang sariling laman, ngunit alam niyang kailangan niya itong gawin. Pagdating sa Paris, ang malamig na simoy ng hangin ng syudad ay sumalubong sa kanya. Ang mga ilaw ng Eiffel Tower ay kumikinang sa malayo, ngunit para kay Alana, ang bawat ilaw ay tila isang mata ng mapanghusgang lipunan. Check-in sa hotel, pag-aayos ng mga gamit, at ang paghahanda para sa Grand Gala kinabukasan. Habang nakaupo sa veranda ng kanyang suite, binuksan niya ang tablet upang tingnan ang guest list ng event. Sa gitna ng screen, ang isang pangalan ay tila nag-aapoy sa kanyang paningin. Javier de la Vega, Principal Sponsor and Guest of Honor. Kasunod nito ang isang litrato. Si Javier, mas matikas, mas mukhang makapangyarihan, at sa tabi niya ay si Sanya, na ngayon ay tinatawag ng ang bagong reyna ng De La Vega Jewels. Ang kanilang mga ngiti sa press release ay tila isang insulto sa bawat gabi na iniyak ni Maria sa Switzerland. Napansin ni Alana ang isang detalye sa suot ni Sanya sa litrato. Isang brooch na pamilyar sa kanya. Iyon ang brooch na disenyo pa ni Maria noong nagsisimula pa lang silang mangarap ni Javier, ang disenyong ninakaw at inangkin ni Sanya. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alana. Hinaplos niya ang kahon ng luha ng dagat. Magsaya kayo habang kaya niyo pa, Javier. Sanya. Dahil bukas, ang multong itinago ninyo sa limot ay maglalakad sa gitna ninyo. At sa pagkakataong ito, hindi ako ang mawawalan. Isang tawag sa telepono ang bumasag sa katahimikan. Isang boses ng lalaki, pamilyar ngunit mula sa malayong nakaraan, ang bumati sa kanya. Good evening, Alana. I hope you're ready for tomorrow. Many people are dying to meet the genius behind the tears of the sea, including Mr. De La Vega. Napahigpit ang hawak ni Alana sa baso ng wine. Sino ang lalaking ito sa kabilang linya? At bakit tila alam niya ang higit pa sa dapat niyang malaman tungkol sa kanyang pagkatao? Ang tagumpay ng De La Vega Jewels ay hindi lamang tungkol sa ginto. Tungkol ito sa katapatan at sa mga taong nanatili sa tabi ko sa gitna ng unos. Ang boses ni Javier ay umalingaw-ngaw sa buong Grand Ballroom ng Hotel Ritz sa Paris. Sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier, nakatayo siya sa entablado, kasing tatag ng isang bundok. Sa tabi niya ay si Sanya, na nakasuot ng isang makinang na puting gown, nakasabit sa braso ni Javier na parang isang tropeyo. Ang mga palakpakan ng mga elite sa Paris ay tila isang nakatutulig na ingay para kay Alana, na nakatayo sa isang madilim na sulok ng silid. Katapatan? Ang salitang iyon ay parang isang mariing sampal sa mukha ni Alana. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang wine glass, halos mamuti ang kanyang mga buko-buko sa daliri. Ang lalaking ito, na naniwala sa mga edit na larawan kaysa sa 7 taon nilang pagsasama, ay may lakas ng loob na magsalita tungkol sa katapatan. You look like you're about to break that glass, Miss Alana. Isang boses mula sa kanyang likuran ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Isang matangkad na lalaki na may misteryosong ngiti ang lumapit sa kanya, si Julian, ang art curator na nag-imbita sa kanya. Take a deep breath. This is your night, not theirs. Inayos ni Alana ang kanyang tindig. Huminga siya ng malalim, hinahayaan ang lamig ng hangin sa ballroom na pakalmahin ang kanyang nag-aapoy na dugo. I'm fine, Julian. Naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon. Nang matapos ang speech, bumaba sina Javier at Sanya sa entablado upang makihalubilo sa mga panauhin. Dahan-dahang lumakad si Alana patungo sa gitna ng silid. Ang kanyang emerald green na gown ay tila gumagalaw na parang tubig sa bawat hakbang niya. Ang bawat mata sa ballroom ay natuon sa kanya. Ang mga bulungan ay nagsimulang kumalat. Sino ang babaeng ito? Bakit ang kanyang aura ay tila bumabalot sa buong silid? Naramdaman ni Alana ang paglapit ni Javier.
Ang pamilyar na amoy ng kanyang pabango, sandalwood at musk, ay tila isang kutsilyo na humihiwa sa kanyang mga alaala. Tumigil siya sa harap ng isang display case. Tinitigan ang kanyang sariling obra, ang luha ng dagat. Magnificent piece, ang sabi ni Javier mula sa kanyang likuran. Ang boses nito ay malapit. Napakalapit na naramdaman ni Alana ang init ng hininga nito sa kanyang batok. I've seen many jewels, but this one, it feels like it has a soul, a very sad one. Humarap si Alana. Sa isang saglit, ang mundo ay tumigil sa pag-ikot. Ang mga mata ni Javier ay nanlaki. Ang kanyang baso ay bahagyang nayanig sa kanyang hawak. Ang mga pupil ng kanyang mga mata ay lumaki sa gulat, pilit na hinahanap ang isang anino sa mukha ng babaeng nasa harap niya. Good evening, Mr. De La Vega, ang bati ni Alana. Ang kanyang boses ay parang telang sutla, malamig at madulas. I'm glad my work caught your eye. Pain is often the best inspiration, don't you think? Maria? Ang pabulong na tanong ni Javier. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tila nakakita ng isang multo sa gitna ng liwanag. Isang matalim at eleganteng tawa ang lumabas sa mga labi ni Alana. I'm sorry, my name is Alana. I believe we haven't been formally introduced. Lumapit si Sanya, ang kanyang mukha ay biglang namutla nang makita ang mukha ni Alana. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na humawak sa braso ni Javier, tila natatakot na makuha ito sa kanya. Javier, sweetheart, who is she? Why does she look like someone you thought was long gone, Sanya? Ang dugtong ni Alana, ang kanyang mga mata, ay dumapo sa brooch na suot ni Sanya. Ang disenyong ninakaw nito sa kanya. Beautiful brooch. It's a shame it's being worn by someone who doesn't understand the value of the heart behind the design. How dare you, ang asik ni Sanya, ngunit ang kanyang boses ay tila kulang sa tapang. Tinitigan ni Javier si Alana, ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at isang uri ng sakit na hindi niya maipaliwanag. You have her eyes, but Maria is gone. Anong kailangan mo sa amin? Tinitigan ni Alana si Javier ng diretso sa mga mata. Walang panginginig, walang luha. Tanging ang lamig ng isang diamanteng dumaan sa matinding apoy. Wala akong kailangan sa inyo, Mr. De La Vega. Nandito ako para sa aking exhibit. But I must warn you, ang mga bagay na itinago sa dilim, madalas na humahanap ng paraan para lumabas sa liwanag, lalo na ang mga kasalanang akala nyo ay naging abo na. Tumalikod si Alana, iniwan ang dalawa na nakatayo sa gitna ng ballroom. Nararamdaman niya ang titig ni Javier na nakabaon sa kanyang likuran. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, tila gustong kumawala sa kanyang dibdib, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado. Pagpasok niya sa banyo ng hotel, humawak siya sa gilid ng lababo. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng matindi. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Ang mga mata ni Maria ay naroon pa rin, puno ng trauma, ngunit ang mga labi ni Alana ay nakatikom na ngayon sa isang matamis at mapanganib na ngiti. Kaya niya ba itong ituloy? Ang makita ang mukha ni Javier na puno ng pagsisisi ay nagdala ng isang uri ng ligaya, ngunit ang makita ang parehong mukha na minahal niya noon ay nagdala rin ng isang lason na takot. Habang nag-aayos siya ng sarili, isang text message ang pumasok sa kanyang phone mula sa isang unknown number. The look on Sanya's face was priceless. But be careful, Alana. When you play with fire, someone always gets burned. I'm watching you. Sino ang nagmamasid sa kanya? At hanggang kailan niya kayang panindigan ang pagpapanggap na ito bago siya muling lamunin ng nakaraang pilit niyang tinatakasan? Patay na si Maria, Javier. 7 taon na siyang abo. Huwag kang magpabudol sa isang babaeng ginagamit lang ang mukha ng namatay mong asawa para akitin ka. Ang boses ni Sanya ay matinis. Tila isang basag na kristal na pilit hinihiwa ang katahimikan sa loob ng kanilang hotel suite sa Paris. Nagpabalik-balik siya sa paglakad sa harap ni Javier. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kanyang mamahaling clutch bag hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang kanyang mukha, na kanina lang ay puno ng pagmamalaki, ay nalukot na ngayon sa takot at pag-aalala. Hindi kumikibo si Javier. Nakaupo siya sa gilid ng kama, ang kanyang mga siko ay nakatukod sa kanyang mga tuhod at ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga palad. Ang tunog ng kanyang mabigat na paghinga ay ang tanging sumasagot sa mga hiyaw ni Sanya. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang imahe ng mga mata ni Alana, ang mga matang kasing lalim ng dagat,
Ang mga matang dati ay tinitignan siya ng may buong pag-ibig, ngunit kanina ay tiningnan siya ng may nakapanlulumong lamig. Hindi mo ba nakita, Sanya? Ang mahinang tanong ni Javier. Ang kanyang boses ay tila galing sa kailaliman ng lupa. The way she looked at me, the way she smiled. Hindi iyon nagkataon lang. It's a trap, Javier. She's an imposter. Ang sigaw ni Sanya habang lumalapit sa kanya, pilit na hinahawakan ang kanyang balikat. Gusto lang niyang sirain ang De La Vega jewels. Gusto niyang sirain tayo. Nakalimutan mo na ba ang ginawa ni Maria? Ang pagtataksil niya, do you want to be a fool again? Sa kabilang dako ng hotel, sa loob ng isang madilim na suite, nakatayo si Alana sa tapat ng malaking bintana. Ang mga ilaw ng Paris ay tila mga hiyas na nakakalat sa isang itim na pelus. Ngunit wala sa mga ito ang nakapagbibigay sa kanya ng liwanag. Hawak niya ang kanyang tablet. Nakabukas ang isang video call na kanina pa natapos. Ang mga tawa ni na Mateo, Mia, at Mark ay tila mga alingaw-ngaw na lamang na humahaplos sa kanyang nag-iisang puso. Ang bawat salita ni Sanya kanina, ang bawat hawak nito sa braso ni Javier, ay tila mga karayom na isa-isang tumatarak sa kanyang balat. Ang sakit ay hindi na bago, ngunit ang tindi nito ay tila laging sariwa. Ang kanyang pagkatao ay nahahati sa dalawa, ang Alana na handang maningil at ang Maria na gustong isigaw sa buong mundo ang kanyang pagdurusa. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang mga alahas. Ang bawat piraso ay bumabagsak sa ibabaw ng mesa nang walang ingay, tila mga patak ng luha na naging bato. Nabalik ang kanyang atensyon sa mensaheng natanggap niya kanina. Sino ang nagmamasid sa kanya? Sino ang nakakaalam ng kanyang lihim? Isang marahang katok sa pinto ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Ang tunog ng kahoy na tinatamaan ng kamao ay tila isang babala sa gitna ng gabi. Sino yan? Ang tanong ni Alana. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang kanang kamay ay dahan-dahang kinuha ang isang maliit na gunting sa ibabaw ng dressing table. Walang sumagot, ngunit may isang puting sobre ang dahan-dahang isinuot sa ilalim ng pinto. Mabilis na nilapitan ito ni Alana at binuksan. Sa loob, walang sulat. Tanging isang sunog na piraso ng tela, ang bahagi ng asul na sweater na dinala niya sa gabi ng kanyang pag-alis 7 taon na ang nakalilipas. Ang tela ay may amoy ng usok at luma, isang amoy na nagpabalik sa kanya sa nagbabagang ospital. Naramdaman ni Alana ang panlalamig ng kanyang mga paa. Ang lihim na akala niya ay nabaon na sa abo ay tila muling humihinga. Sa labas ng kanyang pinto, narinig niya ang mahihinang yabag ng paalis na sapatos, mabilis at pamilyar. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Binuksan niya ang pinto at lumabas sa pasilyo. Walang tao. Tanging ang mahabang carpeted hallway na tila walang katapusan. Ngunit sa dulo ng pasilyo, malapit sa elevator, nakita niya ang isang pamilyar na bulto ng isang lalaki. Hindi ito si Javier. At hindi rin ito si Julian. Ito ay isang lalaking matagal na niyang hindi nakikita, ang taong naging saksi sa kanyang unang pagluha noong siya ay bata pa. Isang taong dapat ay matagal na ring nawala. Hindi maaari. Ang bulong ni Alana. Ang kanyang tuhod ay tila naging halaya sa sobrang gulat. Habang nakatayo siya doon, biglang tumunog ang telepono sa loob ng kanyang suite. Ang ring nito ay tila isang sigaw sa gitna ng katahimikan. Bumalik siya sa loob, at sinagot ito. Hello? Alana, or should I say Maria? Ang boses sa kabilang linya ay malamig, puno ng awtoridad at pamilyar na pamilyar. Ang akala mo ba ay ikaw lang ang may hawak ng alas? Checkmate na ang laro bago mo pa ito sinimulan. Ang boses na iyon ay kay Doña Consuelo. Huwag mong isipin na ang isang bagong pangalan at isang bagong mukha ay sapat na para linlangin ako, Maria. Kahit balutin mo pa ang sarili mo ng pinakamamahaling diamante, amoy na amoy ko pa rin ang lansa ng iyong pinagmulan. Ang boses ni Doña Consuelo sa kabilang linya ay parang kalawang na kumakapit sa pandinig ni Alana, mayabang, mapangmaliit at puno ng lason. Sa kabila ng 7 taon, ang matandang babaeng ito ay hindi nagbago, nananatiling reyna ng mga mapang-api, na ang tanging batayan ng halaga ng isang tao ay ang laki ng ari-arian nito. Napahigpit ang hawak ni Alana sa gilid ng kanyang mesa. Ang kanyang mga kuko ay tila ibig bumaon sa matigas na kahoy. Sa tapat niya ay ang litrato ni na Mateo, Mia at Mark na nakatago sa loob ng kanyang planner. Ang kanilang mga ngiting inosente ang tanging nagpapanatili sa kanyang katinuan sa gitna ng unos na ito.
Habang ang matanda ay nagpapakawala ng mga salitang tila mga latigo, dahan-dahang hinaplos ni Alana ang mukha ng kanyang mga anak sa litrato. Ang pagmamahal niya para sa kanila ang kanyang tanging panangga sa bawat nakakasugat na salita ng dating biyenan. Hello, are you still there, you ungrateful woman? O baka naman nakalimutan mo na pati ang pagsasalita dahil sa sobrang pagpapanggap? Ang muling asik ni Doña Consuelo. You have the wrong person, Madame de la Vega. Ang sagot ni Alana. Ang kanyang boses ay malamig, matatag, at walang bakas ng takot. I am Alana, at kung ang pakay ninyo ay mang-insulto ng mga taong hindi ninyo kakilala, iminumungkahi ko na ibaba ninyo na ang telepono. I have more important things to do than to listen to your delusions. Delusions? Ha! Magkita tayo bukas ng hapon. Private lounge ng hotel. Kung hindi ka sisipot, sisiguraduhin kong ang Tears of the Sea mo ay magiging luha ng kahihiyan sa harap ng buong media ng Paris. I know about the children, Maria. I know everything. Ang tunog ng pagkaputol ng tawag ay tila isang mitsa na nawalan ng apoy. Iniwan si Alana sa gitna ng isang nakabibinging katahimikan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. The children. Ang dalawang salitang iyon ang nagpadama sa kanya ng isang uri ng takot na hindi niya kailanman naramdaman noon. Paano nalaman ng matanda? Sino ang nagkanulo sa kanya? Samantala, sa lobby ng hotel, hindi mapakali si Javier. Ang bawat tao na dumaan ay tila nagiging anino ni Maria sa kanyang paningin. Hindi siya naniniwala sa sinasabi ni Sanya. Ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na ang Alana na nakita niya ay ang babaeng kaisa-isang minahal niya. Julian, ang tawag ni Javier sa art curator, nakakalabas lang ng elevator. I need to know more about Alana. Saan siya galing? Who is she really? Napahinto si Julian, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang uri ng pag-aalinlangan. Javier, she's a private person. Alam mo naman ang mga artist. They want their work to speak for them. Bakit ba interesado ka sa kanya? May Sanya ka na, diba? Diba? Hindi mo naiintindihan. She looks exactly like my wife, my late wife. Ang pilit ni Javier, ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Look, ang alam ko lang, she came from Switzerland. At balita ko, she's a very dedicated mother. She has 3 kids. Triplets. Ang kaswal na sagot ni Julian, bago ito mabilis na naglakad palayo, dahil sa isang tawag sa telepono. Triplets. 3 anak. Ang salitang iyon ay tila isang kidlat na tumama sa utak ni Javier. 7 taon na ang nakalilipas. Ang gabi ng kanilang paghihiwalay. Maria told him she was pregnant. At ngayon, may 3 anak si Alana na eksaktong 7 taong gulang na rin marahil. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Javier. Isang matinding pagsisisi ang unti-unting bumabalot sa kanyang puso. Kung totoo ang kanyang hinala, ibig sabihin ay hindi lang niya itinapon ang kanyang asawa, kundi itinapon niya rin ang kanyang mga anak sa gitna ng kawalan. Hindi na siya nag-isip pa. Mabilis siyang naglakad patungo sa business center ng hotel. I need to hire the best private investigator in Paris. Now, gusto kong malaman ang lahat tungkol sa pamilya ni Alana sa Switzerland. Lahat, pati ang blood type ng mga anak niya. Habang naguutos si Javier, sa itaas ng hotel, sa loob ng suite ni Alana, muling tumunog ang kanyang telepono. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito tawag. Ito ay isang video notification mula sa kanyang security camera sa bahay nila sa Switzerland. Nakita niya ang 3 bata na naglalaro sa garden kasama si Lolo Ben. Ngunit sa gilid ng screen, may isang itim na sasakyan na nakaparada sa labas ng kanilang gate. Isang lalaking nakasuit ang lumabas at nagsimulang kumuha ng mga litrato ng mga bata. Naramdaman ni Alana ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi lang siya ang nanganganib. Ang kanyang mga anak ay kasama na rin sa laro. Javier, Doña Consuelo. Ang bulong ni Alana, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na ngayon sa galit. Subukan ninyong hawakan ang mga anak ko at sisiguraduhin kong hindi nyo na muling makikita ang liwanag ng araw. Kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagan. Lolo Ben, ihanda niyo ang mga bata. Kailangan nating lumipat. Ngayon na. Ngunit bago pa matapos ang kanyang pangungusap, narinig niya ang isang malakas na tunog ng pagbasag ng salamin sa kabilang linya, kasunod ang sigaw ni Mia. Mama, may mga masamang tao po dito. Ang linya ay biglang naputol. Mia, Mateo, Lolo Ben,
Ang boses ni Alana ay naging isang pagsamo na lamang sa gitna ng nakatutulig na katahimikan ng kanyang hotel suite. Ang teleponong hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga kamay, bumagsak sa malambot na carpet ng walang ingay, ngunit sa kanyang pandinig, ang bawat segundo ng katahimikan ay tila tunog ng isang malakas na pagsabog. Naramdaman niya ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Ang hangin sa loob ng silid ay tila biglang naubos, iniwan siyang humihingal at pilit na kumakapit sa sandalan ng silya. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo, ang bawat sulok ng silid ay tila umiikot. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang huling sigaw ni Mia. Isang matinis na hiling ng saklolo na tila humihiwa sa kanyang kaluluwa. Hindi maaari. Ang pabulong niyang panalangin. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pilit niyang pinupulot ang telepono. Muli niyang tinawagan ang numero ni Lolo Ben, ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang mekanikal na boses ng operator. Sa kabilang bahagi ng hallway, si Javier ay nakatayo sa harap ng pinto ni Alana. Kakakuha pa lamang niya ng impormasyon mula sa kanyang tamtu na ang Alana na ito ay may mga anak na triplets. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nag-uutos sa kanya na komprontahin ang babaeng ito. Itinaas niya ang kanyang kamay upang kumatok, ngunit bago pa man tumama ang kanyang kamao sa kahoy, ang pinto ay marahas na bumukas. Lumabas si Alana na tila isang baliw. Ang kanyang maayos na buhok ay bahagyang nagulo, ang kanyang mga mata na dati ay puno ng yelo ay umaapoy na ngayon sa takot at desperasyon. Halos mabangga niya si Javier, ngunit hindi niya ito tiningnan. Ang kanyang tanging layunin ay makarating sa elevator. Alana, sandali! Ang tawag ni Javier habang hinahawakan ang siko ng babae. Kailangan nating mag-usap tungkol sa mga anak mo. Sa pagbanggit ni Javier sa salitang mga anak, tila may sumabog na bulkan sa loob ni Alana. Humarap siya kay Javier, ang kanyang mukha ay punong-puno ng galit na hinaluan ng luha. Bitawan mo ako, Javier! Huwag mo akong hahawakan! Ang sigaw niya. Ang kanyang boses ay hindi na ang malamig na boses ni Alana. Ito na ang boses ni Maria, ang boses ng isang inang handang pumatay para sa kanyang mga anak. Maria! Ang bulong ni Javier, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang paraan ng pagtawag nito sa kanyang pangalan ay sapat na upang kumpirmahin ang lahat. Ano ang nangyayari? Bakit ka nagkakaganyan? Ang mga anak ko, may mga taong pumasok sa bahay namin sa Switzerland. Ang hysterical na sigaw ni Alana habang pilit na kumakawala sa hawak ni Javier. Kung may mangyaring masama sa kanila, isinusumpa ko, Javier, hinding-hindi kita mapapatawad. Kayo ng nanay mo, kayo ang may gawa nito. Nanlaki ang mga mata ni Javier. Anong sinasabi mo? Wala kaming alam. Bago pa matapos ni Javier ang kanyang sinasabi, lumitaw si Sanya sa dulo ng pasilyo. Nakasuot ito ng isang mapanuring ngiti, ngunit nang makita ang eksena, mabilis itong nagpalit ng anyo. Javier, sweetheart, anong nangyayari rito? Bakit ka hinahawakan ng babaeng ito? Tiningnan ni Alana si Sanya. Ang bawat pait na naramdaman niya 7 taon na ang nakalilipas ay tila nagsanib puwersa sa kanyang tingin. Ikaw, ang madiing sabi ni Alana. Alam kong ikaw ang may gawa nito. Kung dinaliri mo ang mga anak ko, Sanya, tinitiyak ko sa iyo, abo ang ititira ko sa buhay mo. I don't know what you're talking about, Maria. Oh, I mean, Alana, ang maarteng sagot ni Sanya. Pilit na kumakapit sa braso ni Javier. Baka naman guni-guni mo lang yan dahil sa sobrang pagpapanggap mo. Shut up, Sanya, ang biglang bulyaw ni Javier na nagpagulat sa lahat. Tumingin siya kay Alana ng may determinasyon. Tutulungan kita, may private jet ang kumpanya sa airport. Makakarating tayo sa Switzerland sa loob ng 2 oras. Javier, no, you can't leave with her. Ang protesta ni Sanya, ang kanyang boses ay tila isang nakakairitang tunog ng gasgas na plaka. May business meeting ka bukas, at sino ba ang babaeng ito para tulungan mo? She's a liar! Hindi pinansin ni Javier si Sanya. Ang tanging nakikita niya ay ang mga mata ni Alana, ang mga mata ng babaeng 7 taon niyang ipinagluksa. Maria, makinig ka. I will protect them. I will protect our children. Sumama ka na sa akin. Nag-aalinlangan si Alana. Ang bawat selula sa kanyang katawan ay nagsasabing huwag magtiwala sa lalaking minsan na siyang ipinagkanulo. Ngunit sa bawat segundong lumilipas, mas lumiliit ang pagkakataon ng kanyang mga anak. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang nanginginig na kamay sa palad ni Javier.
Ilkumo sila, Javier. Ilkumo sila. Ang mahina niyang pagsamo habang ang kanyang mga luha ay tuluyan ng pumatak. Habang nagmamadali silang patungo sa airport, isang mensahe ang pumasok sa phone ni Sanya. Isang litrato ng 3 bata na nakatali sa loob ng isang madilim na silid at may caption na, "The job is almost done. What's next, Queen?" Mabilis na binura ni Sanya ang mensahe. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig. Sa kanyang isipan, isa na lamang ang kulang upang tuluyan niyang makuha ang lahat. Ang masiguradong hindi na makakabalik ang mga basura ni Maria mula sa Switzerland. Ngunit hindi niya alam. Si Alana ay may isang alas na hindi pa niya inilalabas. Isang lihim na kahit si Lolo Ben ay hindi alam. Isang lihim na magpapabagsak sa buong kaharian ng mga De La Vega. Huwag mong tawaging atin ang mga anak ko, Javier. Nawalan ka ng karapatang gamitin ang salitang iyan noong gabing mas pinili mong maniwala sa isang kasinungalingan kaysa sa katapatan ng asawa mo. Ang boses ni Alana ay kasing lamig ng hanging bumabalot sa private jet na lumilipad ngayon sa itaas ng malawak na karagatan. Nakatingin siya sa labas ng bintana kung saan ang kadiliman ng gabi ay tila walang katapusan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang kandungan hanggang sa ang kanyang mga kuko ay bumaon na sa palad. Ngunit ang pisikal na sakit ay wala pa sa kalingkingan ng hapdi sa kanyang puso. Sa kabilang upuan, si Javier ay tila isang lalaking binitayang hininga. Ang bawat salita ni Alana ay parang isang latigo na humahampas sa kanyang konsensya. Sinubukan niyang abutin ang kamay nito, isang tangka ng pag-alo, ngunit mabilis na inilayo ni Alana ang kanyang bisig na tila ba ang balat ni Javier ay isang nagbabagang bakal. Ang munting sulyap ni Javier sa mga daliri ni Alana ay nagpaalala sa kanya ng gabi ng kanilang paghihiwalay. Ang kamay na iyon ay dati niyang hinahalikan. Ang kamay na iyon ang nag-alaga sa kanya nang siya ay may sakit. At ngayon, ang kamay na iyon ay nanginginig sa takot para sa mga anak na 7 taon niyang hindi kinilala. Ang pagsisisi ay tila isang lason na unti-unting dumadaloy sa kanyang mga ugat. Pinapatay ang bawat hibla ng kanyang pagkalalaki. Maria, alam kong huli na ang lahat para humingi ng tawad. Ang basag na tinig ni Javier. But please let me do this. Hayaan mong iligtas ko sila. Pagkatapos nito, kahit itaboy mo pa ako sa pinakamalayong lugar, tatanggapin ko. Just let me be a father for once. Tumingin si Alana sa kanya at sa isang sandali, nakita ni Javier ang anino ng babaeng minahal niya. Ang sugatang si Maria. Ngunit mabilis itong napalitan ng talim ng isang diamante. Ama? Ang isang ama ay hindi hinahayaang mamatay sa apoy ang kanyang mga anak. Ang isang ama ay may tiwala. Ang ginagawa mo ngayon, Javier, ay hindi pagiging ama. Ito ay pagbabayad sala. At huwag mong isipin na ang pagliligtas sa kanila ay sapat na para burahin ang 7 taon ng impyerno na dinaanan ko. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, ang satellite phone sa loob ng jet ay tumunog. Ang tunog nito ay tila isang babala sa gitna ng katahimikan ng himpapawid. Mabilis itong sinagot ni Javier. "Hello, who is this?" Ang mariing tanong ni Javier. Ang kanyang mukha ay biglang namutla at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat habang nakatingin kay Alana. "Mom, bakit nasa iyo ang telepono ni Lolo Ben?" Naramdaman ni Alana ang paghinto ng pintig ng kanyang puso. Doña Consuelo, ang matandang reyna na kailanman ay hindi siya tinanggap. Ang babaeng naging utak ng lahat ng kanyang paghihirap. "Javier, anak." Ang boses ni Doña Consuelo ay maririnig sa speakerphone, malamig at mapang-utos. "Huwag kang mag-alala, ang mga bata ay ligtas dito sa akin. Pinuntahan ko sila sa Switzerland dahil hindi ko hahayaang lumaki ang mga De La Vega sa ilalim ng pangangalaga ng isang babaeng mapagpanggap. Masyado silang mahalaga para iwan sa isang Alana. Ibalik mo sila sa akin, Doña Consuelo." Ang sigaw ni Alana na hindi na napigilan ang kanyang sarili. Inagaw niya ang telepono kay Javier. "Wala kang karapatang hawakan sila. Magnanakaw ka, 7 taon mong ninakaw ang buhay ko at ngayon pati ang mga anak ko?" Isang mapait na tawa ang sumagot sa kanya. "Maria, o Alana, o kung sino ka man, ang mga batang ito ay may dugong De La Vega, at sa mundong ito, ang dugong iyon ay pagmamay-ari ko. Magkita tayo sa lumang hasyenda sa Pilipinas. Doon natin tatapusin ang lahat ng ito. At Javier, huwag kang susubok na magdala ng mga pulis.
kung ayaw mong makita ang mga hiyas na ito na mabasag sa harap mo. Naputol ang linya. Ang tanging naiwan ay ang tunog ng makina ng eroplano at ang mabilis na paghinga ni Alana. Napasandal siya sa kanyang upuan, ang kanyang buong katawan ay tila naging bato. Ang hasyenda, ang bulong ni Javier. Doon tayo ikinasal, doon nagsimula ang lahat. At doon din magtatapos ang lahat, Javier, ang sabi ni Alana, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig na ngayon sa kawalan. Dahil kung may mangyaring masama sa kahit isang hibla ng buhok ng mga anak ko, sisiguraduhin kong ang hasyenda na iyon ang magiging libingan ninyong lahat. Habang ang eroplano ay dahan-dahang bumababa patungo sa bansang tinakasan niya, isang lihim na mensahe ang pumasok sa relo ni Alana. Isang device na tanging siya at si Lolo Ben lang ang nakakaalam. Isang code. Blue Sapphire is safe, waiting for the signal. Isang lihim na ngiti ang dumaan sa mga labi ni Alana na hindi napansin ni Javier. Doña Consuelo thought she was the one playing the game. Pero hindi niya alam, bago pa umalis si Alana sa Switzerland, inasahan na niya ang bawat hakbang ng matanda. Ang tanong na lamang ay, sino ang tunay na taya sa larong ito? At handa ba si Javier na harapin ang katotohanan na ang sarili niyang ina ang tunay na halimaw sa buhay ni Maria? Huwag mong itapak ang marumi mong paa sa loob ng mansyong ito, Maria. Dito ka ikinasal, at dito ko rin sisiguraduhin na matatapos ang lahat ng ilusyon mo. Ang boses ni Doña Consuelo ay sumalubong kay Alana pagkababa pa lamang niya sa sasakyan. Ang Hacienda de la Vega ay tila isang dambuhalang rebulto ng nakaraan na nakatayo sa gitna ng malawak na lupain. Ang amoy ng mga bulaklak ng dama de noche at ang sariwang damo ay pilit na bumabalot sa paligid, isang pamilyar na samyo na dati ay nagbibigay kay Maria ng kapayapaan. Ngunit ngayon, ang bawat hininga niya ay tila may kasamang lason. Dahan-dahang itinuwid ni Alana ang kanyang likod. Nakasuot siya ng isang itim na silk dress, ang kanyang mukha ay natatakpan ng manipis na belo ng katatagan. Sa kanyang tabi, si Javier ay mukhang isang lalaking pasan, ang buong mundo. Ang kanyang mga mata ay puyat at puno ng takot, isang emotion na hindi kailanman nakita ni Maria sa kanya noong sila ay magkasama pa. Sa loob ng mansyon, sa gitna ng sala kung saan sila dating nagdiriwang ng mga anibersaryo, nakaupo si Doña Consuelo. Ang matanda ay tila isang reyna sa kanyang trono, hawak ang isang mamahaling pamaypay. Sa gilid niya, nakatayo si Sanya, na ngayon ay mas lalong nagmukhang gahaman sa kanyang suot na mga alahas na ninakaw mula sa mga disenyo ni Maria. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang matalim na kutsilyo na naghihintay na bumagsak. Naramdaman ni Alana ang pangangatog ng kanyang mga tuhod. Sa bawat sulok ng mansyong iyon, may alaala ng kanyang paghihirap. Ang mga gabing pinalayas siya, ang mga hapong nilait ang kanyang pagkatao. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagay na mas mahalaga, ang kanyang mga anak. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila tumatawag sa mga pangalan ni Mateo, Mia, at Mark. Yung takyang nakaraan ay tila naging isang maliit na kurot na lamang kumpara sa malubhang sugat ng pag-aalala para sa kanyang mga supling. Nasaan ang mga anak ko? Ang mahinang tanong ni Alana. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig, ngunit may kalakip itong autoridad na nagpatahimik maging sa pag-aspas ng pamaypay ng matanda. Your children? You mean the heirs of the De La Vega legacy? Ang mapanuyang sagot ni Sanya habang dahan-dahang lumalapit kay Alana. Ligtas sila, Maria. Masyado silang cute para saktan agad. Pero alam mo, Javier and I were thinking, baka mas makabubuti kung sa amin na sila lalaki. After lahat, anong maibibigay mo sa kanila? Ang buhay ng isang takas? Sanya, enough! Ang sigaw ni Javier, ang kanyang boses ay tila isang kulog na yumanig sa mga kristal na baso sa mesa. Ilayo mo ang mga kamay mo sa usaping ito. Mama, ibigay niyo na ang mga bata. I'm warning you, don't make me choose between my blood and my conscience. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Doña Consuelo. Conscience? Kailan ka pa nagkaroon yan, Javier? Noong gabing hinayaan mo siyang umalis? Noong gabing pinanood mo siyang mawala sa ulan? Huwag kang magmalinis sa harap ko. Ang mga batang iyon ay mananatili rito. At si Maria o Alana, kailangan muna niyang pirmahan ang paglilipat ng lahat ng kanyang international patents at designs sa pangalan ng ating kumpanya bilang bayad sa 7 taon na panggagamit niya sa pangalan natin. Naramdaman ni Alana ang panlalamig ng kanyang mga kamay.
Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila dinudurog ng kawalang hiyaan ng mga taong nasa harap niya. Tumingin siya kay Javier, naghahanap ng kahit anong senyales ng pagtutol, ngunit nakita lamang niya ang isang lalaking nakayuko, tila bilanggurin ng sarili niyang ina. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo, at ang bawat salita ng matanda ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang puso. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sugurin ang mga ito, ngunit alam niyang sa bawat maling kilos, ang buhay ng kanyang mga anak ang nakataya. Napahawak siya sa kanyang tiyan, kung saan dati ay ligtas na nanahan ang kanyang mga triplets, at isang matinding pangungulila ang bumalot sa kanya. Pipirmahan ko ang lahat, ang sabi ni Alana, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ibigay niyo lang ang mga anak ko. Kunin niyo na ang lahat ng ginto, kunin niyo na ang lahat ng diamante. Wala akong pakialam sa yaman ninyo. Ang kailangan ko lang ay ang mga bata. Good choice, ang sabi ni Doña Consuelo, habang inilalapag ang isang makapal na folder sa mesa. Pirirma ka, at pagkatapos ay aalis ka sa bansang ito ng mag-isa. Ang mga bata ay maiiwan sa amin. Palalakihin namin sila bilang mga tunay na De La Vega. Malayo sa bahid ng dumi ng kanilang ina. Nanlaki ang mga mata ni Alana. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Anong sinabi mo? Ang usapan ay ibabalik niyo sila sa akin. Ang usapan ay kung ano ang gusto ko, ang mariing sagot ng matanda. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto, sa itaas ng hagdanan ang bumasag sa tensyon. Lumitaw si Mateo, ang kanyang mukha ay puno ng luha at takot. Hawak ang kamay ng nanginginig na si Mia. Mama! Mama, tulong! Ang sigaw ng bata. Bago pa makakilos si Alana, mabilis na hinawakan ni Sanya ang braso ni Mateo. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Sanya sa bata na tila isang babala. Haharap ba si Alana sa isang pagpipilian, nasisira sa kanyang buhay habang buhay, o mayroon pa siyang itinatagong alas na hindi inaasahan ng kahit sino sa loob ng silid na iyon? Hanggang kailan kayang tiisin ng isang ina ang makitang ginagawang bihag ang kanyang sariling dugo para sa kapangyarihan at salapi? Hindi mo ba naintindihan? Ang mga bata ay hindi bahagi ng negosasyon, Maria. Sila ang kabayaran sa 7 taon na pambabastos mo sa pangalan ng mga De La Vega. Isang pirma at makakaalis ka ng buhay. Isang tangka ng paglaban at hinding-hindi mo na makikita kahit ang anino ng mga batang ito. Ang boses ni Doña Consuelo ay tila isang hatol ng kamatayan na binibigkas sa gitna ng marangyang sala. Sa bawat salita niya, ang hangin sa loob ng mansyon ay tila nagiging lason na unti-unting sumasakal kay Alana. Napatingin si Alana kay Mateo. Ang maliit na kamay ng kanyang anak ay pilit na kumakawala sa mahigpit na pagkakahawak ni Sanya. Ang mga mata nito ay punong-puno ng luha at pagsusumamo. Ang bawat hikbi ni Mateo ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa mismong kaluluwa ni Alana. 7 taon niyang itinaguyod ang mga ito sa gitna ng niebe at hirap sa Switzerland. Bawat patak ng pawis at dugo niya ay inalay niya upang maging ligtas sila. At ngayon, sa harap ng mga taong itinuturing niyang pamilya noon, ang kanyang mga anak ay ginagawang mga bihag. Naramdaman ni Alana ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit ibinabagsak sa semento, duguan, pagod at nanginginig sa sakit. Ang bawat pintig nito ay nagpapaalala sa kanya ng kawalang katarungan. Ang pag-ibig na ibinigay niya kay Javier, ang katapatang ipinamalas niya, ay nauwi lamang sa isang maruming laro ng kapangyarihan. Mama! Mama! Huwag po! Ang sigaw ni Mateo. Ang boses ng bata ay bumasag sa katahimikan, isang tunog na sapat na upang durugin ang anumang tatag na natitira kay Alana. Sanya, bitawan mo siya! Ang asik ni Alana. Ang kanyang boses ay paos, ngunit puno ng panganib. Huwag mong gamitin ang mga anak ko sa kasabukutan ninyo. At bakit ko naman gagawin iyon, Maria? Ang mapanuyang sagot ni Sanya habang lalong hinihigpitan ng hawak sa balikat ni Mateo, sapat na upang mapangiwi ang bata sa sakit. You're just a mother, but I am the future of the De La Vega jewels. Ang mga batang ito ay kailangan ng isang ina na may dangal, hindi isang takas na tulad mo. Tumingin si Alana kay Javier na nakatayo lang sa gilid, tila isang rebulto ng kawalang pagsidlan. Javier, gagawin mo ba talaga ito? Panonoorin mo na lang ba ang nanay mo at ang babaeng iyan na sirain ang buhay ng sarili mong mga anak? Mama, please! Ang mahinang pagsamo ni Javier kay Doña Consuelo. Ibigay na natin ang mga bata. Pirmahan na ni Maria ang mga papeles at paalisin na natin sila.
Manahimik ka, Javier, ang bulyaw ng matanda. Masyado kang malambot. Kaya ka naloko ng babaeng iyan noon ay dahil sa kahinaan mo. Ngayon, ako ang magpapasya para sa pamilyang ito. Dahan-dahang lumapit si Alana sa mesa, kung saan nakalatag ang mga dokumento. Ang kanyang bawat hakbang ay tila pagtapak sa nagbabagang uling. Kinuha niya ang pluma, ang kanyang kamay ay nanginginig ngunit ang kanyang mga mata ay biglang nagbago. Ang lamig ng Alana persona ay muling bumalik, mas matalas at mas mapanganib kaysa noon. Ngunit bago pa tumama ang dulo ng pluma sa papel, isang mahinang tunog ng notification mula sa kanyang relo ang narinig. Isang serye ng 3 mahihinang vibration na tanging siya lang ang nakakaalam ng kahulugan. Tumigil si Alana, isang matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting nagpatayo ng balahibo ni Sanya. Alam niyo, Doña Consuelo, ang simula ni Alana, ang kanyang boses ay tila isang bulong ng hangin bago ang bagyo. Masyado kayong naging kampante sa kapangyarihan ninyo. Akala niyo ba ay darating ako rito ng walang protection? Akala niyo ba ay ang tears of the sea lang ang dala ko? Anong sinasabi mo? Ang tanong ng matanda, ang kanyang mga kilay ay nagsalubong sa pagtataka. The blue sapphire signal has been activated. Ang sabi ni Alana habang itinataas ang kanyang ulo. Sa labas ng mansyong ito, ang lahat ng malalaking media outlets sa Pilipinas at ang aking mga abogado mula sa Switzerland ay naka-standby na. Ang bawat salitang binitawan ninyo sa loob ng silid na ito ay live-streamed sa isang secure server. One word from me, and the world will see the true face of the De La Vegas. Hindi bilang mga hari ng alahas, kundi bilang mga kidnapper at mapangapi. Nanlaki ang mga mata ni Sanya. Mabilis siyang tumingin sa paligid, pilit na hinahanap ang mga nakatagong camera. Ang takot ay nagsimulang gumapang sa kanyang mukha. Pinalitan ang kanyang mapanuyang ngiti ng isang hitsura ng desperasyon. You're bluffing, ang sigaw ni Sanya. Ngunit sa sandaling iyon, ang tunog ng sunod-sunod na sasakyan na humihinto sa labas ng gate at ang liwanag ng mga flash ng camera na tumatagos sa mga bintana ng mansyon ang nagsilbing sagot. Ang akala nyo ay hawak nyo ako sa leeg. Ang madiing sabi ni Alana habang dahan-dahang pinupunit ang mga dokumento sa harap ni Doña Consuelo. Pero hindi nyo alam, matagal na kayong nahulog sa sarili ninyong bitag. Javier, kung gusto mong bumawi, ito na ang huling pagkakataon mo. Kunin mo ang mga bata at dalhin mo sila sa akin. Ngayon na. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na tunog ng pagbasag ng salamin mula sa itaas na bahagi ng mansyon ang bumasag sa katahimikan. Isang tao ang tumalon mula sa bintana, bitbit si Mark na kanina pa nawawala. Sino ang taong ito na biglang sumulpot sa gitna ng tensyon? At sapat ba ang planong ito ni Alana upang tuluyang makalaya ang kanyang pamilya mula sa kuko ng mga De La Vega? Ang lalaking tumalon mula sa bintana ay walang iba kundi si Rico, ang matapat na tauhan ni Lolo Ben na lihim na sumunod mula sa Switzerland. Mahigpit ang hawak niya kay Mark, na bagaman takot ay ligtas na nakakapit sa leeg ng kanyang tagapagligtas. Ang tunog ng pagbagsak ng sapatos ni Rico sa sahig ay tila isang hudyat ng digmaan na nagpatahimik sa buong sala. Mama, gong, at po, at. Ang sigaw ni Mark nang makita ang kanyang ina. Mabilis na kumawala ang bata at tumakbo patungo kay Alana. Nagluhod si Alana sa sahig. Sinalubong ang kanyang anak ng isang yakap na tila ba doon nakasalalay ang kanyang sariling hininga. Ang bango ng buhok ni Mark, kahit na may halong amoy ng alikabok at takot, ay ang pinakamatamis na pabangong na amoy niya sa buong buhay niya. Naririnig niya ang mabilis na tibok ng puso ng bata, na unti-unting kumakalma sa loob ng kanyang mga bisig. Ligtas na kayo, nandito na si Mama. Ang bulong ni Alana, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng hagulgol at ginhawa. Tumingin siya kay Mateo at Mia na mabilis ding tumakbo patungo sa kanya. Sa sandaling iyon, ang 4 na mag-iina ay tila isang pulo sa gitna ng malupit na karagatan. Anong ibig sabihin nito? Ang nanggagalaiting sigaw ni Doña Consuelo. Ang kanyang mukha ay kasing pula ng mga rosas sa kanyang hardin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa kanyang baston. Javier, tawagan mo ang mga security. Ipalabas ang mga basurang ito sa lupain ko. Ngunit hindi gumalaw si Javier. Nakatayo siya sa pagitan ng kanyang ina at ni Alana. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa 3 bata na ngayon ay nakayakap sa kanilang ina.
Ang bawat luha ng mga bata ay tila isang patak ng asido sa kanyang puso. Nakita niya ang takot sa kanilang mga mata. Takot na idinulot ng sarili niyang kadugo. Hindi, Mama, ang mahinang sabi ni Javier, ngunit may bigat na hindi matatawaran. Tapos na ito, tama si Maria. Masyado na tayong naging bulag sa yaman at pangalan na nakalimutan na nating maging tao. Javier, ano bang sinasabi mo? Ang asik ni Sanya, napilit na lumalapit at humahawak sa braso ni Javier. Nasisiraan ka na ba ng bait? Isipin mo ang reputasyon natin, isipin mo ang kumpanya. Ang babaeng iyan, niloloko ka lang niya gamit ang mga batang iyan. Dahan-dahang tinanggal ni Javier ang kamay ni Sanya sa kanyang braso. Ang kanyang tingin kay Sanya ay puno ng pagkadiri. Tila nakakita siya ng isang uod sa gitna ng isang mamahaling hiyas. Ang tanging panlolokong nakikita ko rito, Sanya, ay ang ginagawa mo sa akin sa loob ng 7 taon. You've been gaslighting me since the day you set Maria up. At ang mas masakit, hinayaan kong mangyari iyon. Humarap si Javier kay Alana. Ang kanyang mga mata ay basa na rin ng luha. Maria, patawarin mo ako. Alam kong hindi sapat ang salitang ito, pero mula sa sandaling ito, wala nang makakasakit sa inyo. Kahit ang sarili kong ina. How dare you? Ang sigaw ni Doña Consuelo, habang itinataas ang kanyang baston, na tila ba papaluin ang sariling anak. Inuuna mo ang babaeng iyan kaysa sa akin? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo? Ang ginawa niyo ay hindi para sa akin, Mama. Para iyon sa inyo, para sa pride niyo, ang sagot ni Javier. Lumingon siya sa mga security na nasa pinto. Papasukin ang media, papasukin ang mga pulis. I'm going to make a full confession. Hindi ko hahayaang magpatuloy ang kasalanang ito. Nanlaki ang mga mata ni Sanya. Alam niyang kapag nagsalita si Javier, tapos na ang kanyang karera, ang kanyang yaman, at ang kanyang kalayaan. Ang kanyang desperasyon ay lumitaw sa kanyang mga mata. Mabilis niyang kinuha ang isang vase sa mesa at ibinato ito sa direksyon ni Alana, ngunit mabilis itong nasangga ni Rico. You won't win, Maria. Sisiguraduhin kung kahit mabulok ako sa kulungan, wala kang babalikang pamilya. Ang hysterical na tawa ni Sanya na tila isang baliw na nawalan na ng katinuan. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga flash ng camera ay nagsimulang pumasok sa silid. Ang mga reporter ay nagsimulang magtanong, ang mga boses ay nagsasapawan. Ngunit para kay Alana, ang lahat ng iyon ay naging isang malabong ingay na lamang. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang init ng yakap ng kanyang mga anak. Dahan-dahang tumayo si Alana, bitbit si Mia, habang ang dalawang lalaki ay nakahawak sa kanyang laylayan. Tiningnan niya si Javier ng huling pagkakataon. Walang galit, ngunit wala na ring pag-ibig. Tanging isang malalim na pagkilala sa katotohanang ang kanilang kwento ay matagal na ring naging abo. Aalis na kami, Javier, ang sabi ni Alana. Ang hustisya ay nasa kamay na ng batas. Huwag mo na kaming susubukan na hanapin muli. Ngunit bago pa sila makahakbang palabas, isang malakas na tunog ng sirena ng ambulansya ang narinig mula sa labas. Si Doña Consuelo ay biglang napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namutla, bago siya dahan-dahang bumagsak sa sahig. Mama! Ang sigaw ni Javier habang sumasalo sa kanyang ina. Napatigil si Alana sa pintuan. Ang kanyang puso ay nakaramdam ng isang huling pitik ng awa, ngunit mabilis niya itong pinigilan. Lumingon siya sa kanyang mga anak na nakatingin din sa nagaganap na eksena. Magiging mitsaba ang trahedyang ito ng isang bagong pagdurusa? O ito na ang huling pagsubok bago tuluyang makamit ni Maria ang kapayapaang 7 taon niyang ipinaglaban? Habang ang gabi ay lumalalim, isang pamilyar na anino ang nakita ni Alana sa labas ng gate. Ang taong hindi niya inaasahang makikita sa Pilipinas. Ang taong may hawak ng huling piraso ng puzzle tungkol sa gabi ng sunog. Huwag kang lilingon, Maria. Ang awa ay isang lason na muling papatay sa iyo. Ang boses sa loob ng isipan ni Alana ay kasing talim ng diamanting kailanman ay hindi naging marupok. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga paramedic na mabilis na kumikilos sa paligid ng nakahandusay na si Doña Consuelo, ang mga flash ng camera na tila mga kidlat sa loob ng sala, at ang boses ni Javier na puno ng pagsusumamo, na natiling matigas ang kanyang paninindigan. Naramdaman niya ang maliliit na daliri ni Mia na mas humigpit ang kapit sa kanyang palad. Isang paalala na ang kanyang mundo ay wala sa mga De La Vega, kundi sa 3 batang ito. Javier, dalhin na natin si Mama sa ospital. Ang sigaw ni Sanya, napilit pa ring nagpapanggap na nag-aalala kahit ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pinto,
naghahanap ng pagkakataong makatakas sa mga pulis na ngayon ay nagsisimula ng pumasok. Tumingin si Javier kay Alana, ang kanyang mga mata ay basang-basa. Nagmamakaawa para sa isang huling pagkakataon na makitang muli ang kanyang mga anak bago ang lahat ay maglaho. Ngunit si Alana ay tumalikod. Ang bawat hakbang niya palayo sa gitna ng sala ay tila pagpunit sa isang pahina ng libro na 7 taon niyang binabasa ng may pait. Pagdating sa malawak na gate ng hasyenda, kung saan ang mga reporter ay pilit na humaharang, isang babaeng nakasuot ng simpleng barutsaya ang nakatayo sa ilalim ng puno ng nara. Ang kanyang mukha ay puno ng kulubot ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay may dalang katotohanang matagal nang ibinaon sa limot. Nurse Elena, ang pabulong na tawag ni Alana. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ito ang nurse na nag-alaga sa kanya sa ospital bago ang sunog. Ang tanging taong nakakaalam kung paano siya nakalabas sa gitna ng usok at apoy. Dahan-dahang lumapit ang matanda. Hawak ang isang luma at sunog na clipboard, isang ebidensyang hindi nakuha ng mga investigador noon. Maria, hindi aksidente ang sunog sa ospital 7 taon na ang nakalilipas. Ang simula ni Nurse Elena, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pagsisisi. Nakita ko siya. Nakita ko ang babaeng nagbayad sa mga tauhan para sindihan ang storage room sa tapat ng kwarto mo. Gusto niyang masiguradong walang matitira sa iyo, maging ang mga anak mo. Lumingon si Alana sa mansion kung saan si Sanya ay kasalukuyang pinapapirma ng mga pulis sa isang dokumento. Ang puot na akala ni Alana ay nasa rurok na ay muling umakyat, mas mainit pa sa apoy ng ospital. Sanya, ang madiing bulong ni Alana. Hindi lang iyon, ang dagdag ni Nurse Elena habang iniabot ang isang maliit na recording device. Narinig ko silang nag-uusap ni Doña Consuelo nung gabing iyon. Hindi lang ikaw ang gusto nilang alisin, Maria. Ang plano nila ay kunin ang mga bata at palabasin na ikaw ang may sala sa lahat. Pero nang mangyari ang sunog, akala nila ay tapos na ang lahat. Naramdaman ni Alana ang panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Ang katotohanang ang sariling ina ni Javier ay kasabwat sa tangkang pagpatay sa kanya at sa kanyang mga anak ay isang pilat na hindi na kailanman maghihilom. Sa gitna ng pag-uusap, lumabas si Javier mula sa mansyon, sumunod sa ambulansya. Nang makita niya si Nurse Elena, napatigil siya. Ang mukha ng nurse ay sapat na upang gisingin ang mga multo ng nakaraan na pilit niyang itinanggi. Elena, anong ginagawa mo rito? Ang tanong ni Javier, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Nandito ako para tapusin ang kasinungalingan, Javier. Ang mariing sagot ni Alana sa halip na ang nurse. Itinaas niya ang recording device. Dito nakatago ang boses ng tunay na halimaw na itinuring mong ina at ang babaeng pinili mong pakasalan. 7 taon akong namuhay sa takot, pero ngayon, kayo ang matatakot. Isang malakas na tunog ng pagharurot ng sasakyan ang bumasag sa tensyon. Si Sanya, sa isang desperadong hakbang, ay nagawang makasakay sa isang kotse at mabilis na pinatakbo ito patungo sa gate, diretso sa kinaroroonan ni Alana at ng mga bata. Maria, iwas! Ang sigaw ni Javier habang mabilis na tumatakbo upang harangan ang sasakyan. Ang tunog ng gulong na pilit kumakapit sa semento at ang hiyaw ng mga tao sa paligid ay naging isang malabong ingay sa pandinig ni Alana habang niyayakap niya ang kanyang mga anak sa gitna ng kalsada. Magiging huling sakripisyo ba ito ni Javier para sa pamilyang sinira niya o ang puot ni Sanya ang tuluyang tatapos sa kwentong nagsimula sa isang gabi ng ulan? Ang tunog ng mga gulong na pilit kumakapit sa aspalto ay tila isang hiyaw ng demonyo na humihiwa sa katahimikan ng hasyenda. Sa isang iglap, ang mundong pinilit buuin ni Alana ay tila muling guguho sa ilalim ng nagbabagang bakal ng sasakyang pinapatakbo ng puot ni Sanya. Maria, Mateo, Mia, Mark! Ang boses ni Javier ay pumailan lang, hindi bilang isang utos, kundi bilang isang huling panalangin. Sa gitna ng liwanag ng headlight na nakakasilaw, nakita ni Alana ang bulto ni Javier na mabilis na humarangan sa kanila. Ang lalaking dati ay naging pader na humaharang sa kanyang kaligayahan ay naging tanging pader na nagligtas sa kanilang buhay. Isang malakas na tunog ng pagtama ng bakal sa matigas na semento ng gate ang umalingaw-ngaw, kasunod ng usok na nagmula sa nayuping makina ng sasakyan. Hindi direktang natamaan si Javier, ngunit ang lakas ng impact nang tumama ang kotse sa poste na naging dahilan upang tumalsik ang mga debris ay nagpabagsak sa kanya sa lupa. Javier!
ang hiyaw ni Alana. Ang kanyang mga binti ay tila nawalan ng buto habang dahan-dahang ibinababa ang mga bata sa damuhan. Mabilis na rumesponde ang mga pulis. Ang pinto ng sasakyan ay marahas na binuksan at kinaladkad palabas ang isang sanya na wala na sa katinuan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mamahaling gown ay punit-punit, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang tumatawa ng walang tigil. Dapat namatay na kayo. Dapat naging abo na kayo 7 taon na ang nakalilipas. Ang hysterical na sigaw ni Sanya habang pilit na kinakapos ng hininga sa ilalim ng hawak ng mga awtoridad. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang nakikinig sa kanyang mga lason. Ang bawat flash ng camera ng media ay kumuha ng larawan ng kanyang pagbagsak, isang reynang naging uod sa harap ng lahat. Lumapit si Alana kay Javier na nakahiga sa semento. May dugo sa gilid ng kanyang noo at ang kanyang paghinga ay mababaw. Dahan-dahang lumapit ang 3 bata, ang kanilang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Papa, ang mahinang tawag ni Mateo. Iyon ang unang pagkakataon na binigkas ng bata ang salitang iyon para kay Javier. Ang mga mata ni Javier ay bahagyang bumukas. Sa gitna ng sakit, isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang marinig ang tawag ng kanyang anak. Tumingin siya kay Alana. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na pilit na inaabot ang laylayan ng damit nito. Ligtas! Ligtas kayo! Ang pabulong na sabi ni Javier. Maria, patawad. Sa 7 taon na wala ako. Sa 7 taon na naging bulag ako. Naramdaman ni Alana ang mainit na luhang pumapatak mula sa kanyang mga mata. Ang galit na 7 taon niyang inalagaan ay tila unti-unting tinutunaw ng imahe ng lalaking itinaya ang buhay para sa kanila. Hinawakan niya ang nanginginig na kamay ni Javier, isang hawak na hindi na puno ng pagnanasa, kundi ng isang masakit na pagkilala sa katotohanan. Huwag ka nang magsalita, Javier. Ang mga bata, ligtas na sila, yun lang ang mahalaga, ang sagot ni Alana. Ang kanyang boses ay puno ng pagod, tila isang sundalong katatapos lang sa isang mahabang digmaan. Habang isinasakay si Javier sa ambulansya, kasunod ng pagkakadakip kay Sanya, at ang balita ng pagkakakonfine ni Doña Consuelo, ang Hacienda de la Vega ay binalot ng isang kakaibang katahimikan. Ang gabi ay dahan-dahang nagbibigay daan sa bukang liwayway. Tumingin si Alana sa langit. Ang mga bituin ay unti-unti nang naglalaho, pinalitan ng kulay rosas at kahel na liwanag sa abot tanaw. Hawak niya ang mga kamay ng kanyang 3 anak, ang kanyang mga hiyas na tunay na nagmula sa apoy. Nakaligtas siya. Nakaligtas sila. Ngunit habang tinitingnan niya ang ambulansyang palayo, isang mabigat na tanong ang nananatili sa kanyang puso. Ang hustisya ba ay sapat na upang mabura ang mga peklat ng nakaraan? O ang tunay na pagpapatawad ay isang hiyas na mas mahirap pang hubugin kaysa sa anumang diamante sa mundo? Hindi lahat ng sugat ay naghihilom sa isang simpleng patawad lang, Javier. May mga peklat na kahit gaano pa kintab ang diamanteng itakip mo, ramdam mo pa rin ang hapdi sa ilalim ng balat. Ang nang boses ni Alana ay kasing banayad ng hanging pumasok sa bintana ng pribadong silid sa ospital. Ngunit ang bawat salita niya ay tila isang malamig na presensya na bumabalot sa buong silid. Nakatayo siya sa gilid ng kama ni Javier. Pinagmamasdan ng lalaking dati ay itinuring niyang buong mundo. Puti ang paligid, amoy gamot at kalinisan, at ang tanging sumasaliw sa kanilang katahimikan ay ang regular na tunog ng makinang nagbabantay sa tibok ng puso ni Javier. Isang ritmo na tila nagpapaalala sa bawat segundong nasayang sa loob ng 7 taon. Dahan-dahang imulat ni Javier ang kanyang mga mata. Masakit ang kanyang katawan, may benda ang kanyang ulo, ngunit ang mas matinding kirot ay ang makita ang distansya sa pagitan nila ni Alana. Kahit isang dangkal lang ang layo nito, tila abot tanaw ang pagitan ng kanilang mga puso. I know, Maria. I mean, Alana, ang paos na sagot ni Javier. Hindi ko hinihiling na ibalik natin ang dati. Alam kong sinira ko ang dati nung gabing binitawan kita. I just wanted to make sure na ligtas kayo, na kahit sa huling pagkakataon, naging ama ako sa kanila. Dahan-dahang inayos ni Alana ang kumot ni Javier. Isang dating gawin na tila kusa ng ginagawa ng kanyang mga kamay, isang alaala ng pagiging Maria na pilit niyang binubura. Ligtas ang mga bata. Sabi ni Mateo, gusto ka raw niyang makita uli bago kami bumalik sa Switzerland. Mark and Mia are still confused but they felt what you did. Hindi nila makakalimutan na iniligtas mo sila. Switzerland. Ang salitang iyon
ay parang isang pako na bumaon sa dibdib ni Javier. Aalis na kayo agad? Wala na kaming dahilan para manatili rito, Javier. Ang hustisya ay nasa kamay na ng batas. Si Sanya ay nahaharap sa napakaraming kaso, at ang mama mo, she's recovering but she will never be the same powerful woman she was. Nakuha ko na ang kapayapaang hinahanap ko. Ang sabi ni Alana habang tumitingin sa malayo, sa abot tanaw kung saan dahan-dahang lumulubog ang araw. And what about us? Ang tanong ni Javier. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-asa at takot. May puwang pa ba ako sa buhay ninyo? Kahit bilang isang estrangherong bumabawi? Humarap si Alana sa kanya. Sa unang pagkakataon, walang puot sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim na pagkapagod. Javier, ang Maria na minahal mo ay namatay na sa apoy. Ang Alana na nasa harap mo ngayon ay binuo ang sarili mula sa mga piraso ng sakit. Hindi ko alam kung mapapatawad kita ng buo ngayon o bukas o sa susunod na taon. Ang pagpapatawad ay hindi isang hiyas na natatapos sa isang magdamag. It's a process. Lumapit ang tatlong bata sa pintuan, dahan-dahang sumilip. Si Mateo ang unang pumasok, hawak ang isang maliit na guhit ng isang pamilya. Isang lalaki, isang babae, at tatlong bata sa ilalim ng isang malaking puno. Inilapag niya ito sa ibabaw ng side table ni Javier. Get well soon, Papa, ang mahinang sabi ni Mateo bago mabilis na bumalik sa tabi ng kanyang ina. Naramdaman ni Javier ang init ng mga luha sa kanyang pisngi. Ang maliit na papel na iyon ay mas mahalaga pa sa lahat ng ari-arian ng mga De La Vega. Tiningnan niya si Alana at sa isang sandali, nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi bilang mag-asawa, kundi bilang dalawang taong parehong biktima ng sariling pagkakamali at ng malupit na tadhana. Hindi kita pipigilan kung gusto mong bumisita sa Switzerland, balang araw. Ang dagdag ni Alana, ang kanyang boses ay bahagyang lumambot. Pero huwag mong asahan na may madaratnan kang Maria. Ang daratnan mo ay si Alana, isang babaeng malaya, matatag at hindi na muling magpapaapi. Isang matamis at masakit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Javier. I will wait, Alana, kahit gaano katagal. Kahit abutin pa ng 7 taon uli para lang makuha ang tiwala mo, gagawin ko. I will earn my place in your new world. Dahan-dahang tumalikod si Alana, bitbit ang kanyang mga anak. Habang naglalakad sila palabas ng pasilyo ng ospital, ang bawat hakbang niya ay tila nagpapagaan sa mabigat na pasaning 7 taon niyang dinala. Ang amoy ng ospital ay napalitan ng sariwang hangin sa labas. Ngunit bago sila makarating sa elevator, isang pamilyar na bulto ng lalaki ang nakatayo sa dulo ng hallway, si Julian. Hawak nito ang isang bouquet ng mga paboritong bulaklak ni Maria at may isang seryosong tingin sa kanyang mga mata. Handa na ang lahat para sa flight ninyo, Alana, ang sabi ni Julian. Ngunit may isang uri ng kislap sa kanyang mga mata na nagpapahiwatig na hindi lang bilang curator ang kanyang pagtrato sa babae. Napatigil si Alana. Tumingin siya sa likod, sa silid kung nasaan si Javier, at tumingin sa harap kay Julian na naghihintay sa kanya. Ang kanyang buhay ay tila muling nasa isang krusyal na sangandaan. Sino ang pipiliin ng pusong dumaan sa matinding apoy? Ang nakaraang pilit na bumabawi o ang hinaharap na nangangako ng isang bagong simula ng walang bakas ng pait? Hindi lang bilang curator ng exhibit mo ang itinatagal ko rito sa tabi mo, Alana. Alam mo iyon. Handa akong maging anino mo sa Switzerland, sa Paris, o kahit sa ang sulok ng mundo kung saan mo pipiliing magsimula muli. Ang boses ni Julian ay parang isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na pasilyo ng ospital. Ang kanyang mga mata ay diretso, tapat at walang bahid ng pag-aalinlangan na laging nakikita ni Alana kay Javier. Ipinatong ni Julian ang kanyang kamay sa balikat ni Alana, isang magaan na haplos na hindi humihingi ng kapalit, kundi nag-aalok ng sandigan. Dahan-dahang napatingin si Alana sa bouquet ng mga bulaklak na hawak ni Julian. Ang halimuyak ng mga lilis at rosas ay pilit na nakikipaglaban sa amoy ng gamot at antiseptiko ng ospital. Sa loob ng 7 taon, si Julian ang naging boses ng katuwiran ni Alana sa mundo ng sining. Siya ang naging saksi sa bawat gabing hindi siya natulog para lamang matapos ang isang disenyo, at siya ang humahawak sa kanyang kamay kapag ang mga bangungot ng nakaraan ay tila gustong lamunin ang kanyang kasalukuyan. Naramdaman ni Alana ang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Sa loob ng silid na iniwan niya, naroon ang lalaking nagbigay sa kanya ng pinakamatinding sakit ngunit ama ng kanyang mga anak.
At dito sa labas, narito ang lalaking nagbigay sa kanya ng pakpak upang muling lumipad. Ang kanyang puso ay tila isang hiyas na muling isinasalang sa matinding init. Hinuhubog sa pagitan ng utang na loob at ng posibilidad ng isang bagong pag-ibig. Julian, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Ang mahinang tugon ni Alana. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa pagkalito. Masyadong mabilis ang lahat. Ang pagbabalik ko rito ay para sa katarungan, hindi para sa bagong gulo sa puso ko. Hindi ito gulo, Alana. Ito ay pagpili, ang sabi ni Julian habang dahan-dahang iniaabot ang bouquet. Ang flight natin ay mamayang gabi na. Nakaredy na ang mga bata. Ang kailangan mo lang gawin ay maglakad palabas ng ospital na ito at huwag nang lilingon sa silid na iyon. Sa sandaling iyon, ang tunog ng pagbukas ng pinto ng silid ni Javier ay bumasag sa kanilang pag-uusap. Lumabas ang isang nurse. Ang mukha ay puno ng pagmamadali. "Ma'am, sandali lang po," ang tawag ng nurse kay Alana. Ayaw pong bumitaw ni Mr. De La Vega sa guhit na iniwan ng bata. Tila tumataas ang kanyang blood pressure dahil sa sobrang emosyon. Tinatawag niya po ang pangalan ninyo. Napatigil si Alana. Ang kanyang mga paa ay tila nabaon sa sahig. Naramdaman niya ang titig ni Julian na naghihintay at ang boses ng nurse na nagmamakaawa. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang orasan na nagbibilang ng bawat segundong lumilipas. Tumingin siya sa kanyang mga anak na ngayon ay nakahawak sa laylayan ng kanyang damit. Ang kanilang mga mata ay pabalik-balik sa kanya at sa pintong pinanggalingan ng nurse. "Mama, si Papa po?" Ang pabulong na tanong ni Mia. Ang tinig ng bata ay tila isang maliit na kampana na nagigising sa lahat ng emosyong pilit na ibinabaon ni Alana. Humarap si Alana kay Julian. "Mauna na kayo sa sasakyan, Julian. Susunod ako. Kailangan ko lang tapusin ang isang bagay na hindi ko natapos 7 taon na ang nakalilipas." Hindi sumagot si Julian, ngunit ang lungkot sa kanyang mga mata ay hindi na itago ng kanyang pilit na ngiti. Tumango siya at dahan-dahang lumakad palayo. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa makinis na sahig ay tila isang malungkot na ritmo ng paglisan. Bumalik si Alana sa loob ng silid. Nakita niya si Javier na pilit na bumabangon, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang drawing ni Mateo. Ang mga monitor sa paligid ay naglalabas ng mabilis at hindi regular na tunog, hudyat ng kanyang nagngangalit na puso. "Maria, huwag kang aalis, please." Ang paos na pagsamo ni Javier nang makita siya. Lumapit si Alana, hindi para yakapin siya, kundi para hawakan ang kanyang kamay upang pakalmahin siya. "Javier, makinig ka. Aalis ako dahil kailangan ko. Pero hindi ibig sabihin yon ay tatakasan ko ang katotohanan. Magpagaling ka. Kung gusto mong maging bahagi ng buhay ng mga bata, kailangan mong patunayan na karapat-dapat ka. Hindi sapat ang isang sakripisyo para burahin ang 7 taon ng kawalan." "Gagawin ko kahit ano, Maria," ang pangako ni Javier. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon sa kabila ng panghihina. "Alana," ang pagtatama niya. "Ang pangalan ko ay Alana. At ang susunod na pagkakataon na magkikita tayo, dapat ay hindi na sa ospital, kundi sa lugar kung saan malaya na tayo sa lahat ng multo ng kahapon." Paglabas ni Alana ng ospital, ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Isang malalim na hininga ang pinakawalan niya. Sa loob ng sasakyan, naghihintay si Julian at sa kanyang puso, dala-dala niya ang pangako ni Javier. Ngunit bago pa man sila makarating sa airport, isang tawag ang pumasok sa telepono ni Alana mula sa Switzerland. Ito ay si Lolo Ben, at ang kanyang boses ay puno ng kaba. "Alana, kailangan mong bilisan ang pag-uwi. May mga taong naghahanap sa iyo rito sa Zurich. Hindi sila mga De La Vega. Ang sabi nila, may kinalaman sila sa pamilya ng tunay na ama ni Mark, Mateo, at Mia. Isang pamilyang matagal mo na ring itinago sa iyong mga alaala." Naramdaman ni Alana ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Isang lihim na akala niya ay kasama niyang ibinaon sa limot ang muling kumakatok sa kanyang pintuan. Sino ang mga taong ito at bakit ngayon lang sila lumitaw kung kailan akala niya ay tapos na ang lahat? Hindi ginto o diamante ang tunay na kayamanan ng isang tao, kundi ang kakayahang magpatawad sa kabila ng paulit-ulit na pagkadurog. Ang mga salitang iyon mula kay Lolo Ben ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Alana habang nakatayo siya sa puting buhangin ng dalampasigan sa Batanes. Ang marahang hampas ng alon sa pampang
At ang banayad na simoy ng hangin, na may amoy ng asin, ay tila isang natural na musika na nagpapatahimik sa bawat natitirang bagyo sa kanyang puso. Ang mga taong naghanap sa kanya sa Switzerland ay hindi mga kaaway. Sila ang mga legal na kinatawan na ipinadala ni Javier habang ito ay nagpapagaling pa sa ospital. Bago pa man harapin ng pamilya de la Vega ang pagbagsak ng kanilang imperyo dahil sa mga kaso ni Sanya at Doña Consuelo, pinirmahan na ni Javier ang lahat ng dokumento na nagpapatunay na si Mark, Mateo at Mia ang nag-iisang tagapagmana ng kanyang sariling bahagi sa yaman ng pamilya. Ibinigay niya ang lahat ng walang hinihinging kapalit. Walang kondisyon, tanging ang opisyal na pagkilala na siya ang tunay na ama na nagkasala at ngayon ay nagpapakumbaba. Mama, tingnan mo po ang shell na nakuha ko. Ang masayang sigaw ni Mia habang tumatakbo patungo sa kanya, bitbit ang isang maliit na puting kabibe. Nagluhod si Alana sa buhangin upang yakapin ang kanyang anak. Ang init ng katawan ni Mia at ang malakas na tawa ng mga kapatid nito sa di kalayuan ay ang pinakamagandang tanawin na pinangarap niyang makita noong mga gabing umiiyak siya sa Zurich. Ang bawat hapdi ng kanyang nakaraan ay tila unti-unting natutunaw sa bawat ngiti ng kanyang mga anak. Napakaganda, Mia. Itago natin yan bilang alaala ng araw na ito, ang nakangiting tugon ni Alana. Alana! Napatigil si Alana nang marinig ang pamilyar na boses mula sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang tumayo at humarap. Si Javier ay nakatayo doon, hindi na suot ang mga mamahaling coat o ang sapatos ng isang mayaman at makapangyarihang negosyante. Simple lamang ang kanyang suot, isang puting linen shirt at nakayapak sa buhangin. May maliit pa ring peklat sa kanyang noo mula sa aksidente, ngunit ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng anino ng nakaraan. Tanging ang kapayapaan at isang malalim na paggalang ang nakasulat sa bawat linya ng kanyang mukha. Sa gilid, nakatayo rin si Julian. Tumingin si Julian kay Alana ng may matamis na ngiti, bago dahan-dahang tumango bilang tanda ng pagtanggap. Alam ni Julian na ang kanyang papel sa buhay ni Alana ay natapos na bilang tagapagligtas at kaibigan, at handa siyang magparaya para sa tunay na paghilom ng pamilyang ito. Salamat sa pagpunta, Javier, ang sabi ni Alana. Ang kanyang boses ay wala ng lamig ng Alana persona, ngunit wala na ring kahinaan ng lumang Maria. Ito ang boses ng isang babaeng buo na ang pagkatao. Salamat dahil pinayagan mo akong makasama kayo rito, ang sagot ni Javier. Lumuhod siya sa buhangin at dahan-dahang binuksan ang kanyang mga bisig. Napatigil sina Mateo at Mark sa kanilang paglalaro. Tumingin sila kay Alana, naghahanap ng pahintulot. Nang makita ang marahang tango at ngiti ng kanilang ina, mabilis na tumakbo ang tatlong bata patungo kay Javier. Ang mahigpit na yakap ng kanyang mga anak ay nagpatulo sa mga luhang matagal nang pinipigilan ni Javier. Ipinatong niya ang kanyang mukha sa mga maliliit na balikat ng mga ito, humihingi ng tawad ng paulit-ulit sa bawat tahimik na hikbi. Lumapit si Alana at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Javier. Ang hawak na iyon ay hindi nangangako ng isang mabilis na pagbabalik sa dati, ngunit ito ay isang tulay. Isang tulay ng pag-asa na balang araw, ang kanilang pamilya ay muling mabubuo ng mas matatag kaysa noon. Hindi madali ang magsimula muli, Javier. Ang bulong ni Alana habang nakatingin sa malawak na karagatan. But for the first time in 7 years, I feel like we are finally breathing. I will walk with you, Alana, isa-isang hakbang kahit gaano katagal. Ang pangako ni Javier habang nakatingin sa kanya ng may buong katapatan. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bundok ng Batanes. Nag-iiwan ng isang gintong liwanag sa ibabaw ng tubig. Ngunit habang ang lahat ay tila payapa na, isang huling anino ang gumuhit sa dulo ng pampang. Isang liham na iniwan sa lamesa ng kanilang cottage na may selyo ng korte sa Maynila. Isang desisyon na magpapasya kung tuluyan na bang makakamit ng pamilyang ito ang kanilang kalayaan, o kung may huling pagsubok pa silang kailangang harapin bago ang opisyal na pagtatapos ng kanilang kwento. 5 taon ang mabilis na lumipas, na tila mga butil ng buhangin na dahan-dahang hinugasan ng banayad na alon ng panahon. Sa loob ng isang maliit ngunit magandang paggawaan ng alahas sa Zurich, ang sikat ng araw ng hapon ay tumatama sa mga salaming istante kung saan nakalatag ang mga pinakabagong disenyo ni Alana. Ngunit ang pinakamagandang hiyas sa silid na iyon ay hindi ang mga diamante o sapiro, kundi ang malalakas na tawa ni na Mark, Mateo, at Mia na ngayon ay matatangkad na at puno ng sigla
habang nag-aaral sa kanilang mesa. Pumasok si Javier sa silid, bitbit ang isang tray ng mainit na tsaa at mga biskwit. May suot siyang simpleng apron at ang kanyang mukha ay mas lalong naging banayad, isang malaking pagbabago mula sa makapangyarihang lalaki na dating kilala sa mundo ng negosyo. Matapos ang mahabang pagsubok sa batas, ang De La Vega Jewels ay tuluyan ng isinara, ngunit mula sa mga natirang piraso nito, binuo ni Javier ang isang maliit na pundasyon para sa mga ulila at biktima ng pang-abuso, isang paraan upang ibalik ang dangal na matagal nang nawala sa kanilang pamilya. Si Sanya ay nananatili sa loob ng piitan, nagdurusa sa kanyang sariling mga kasalanan, habang si Doña Consuelo ay tahimik na namumuhay sa isang maliit na tahanan sa lalawigan, paralisado ang kalahating katawan, ngunit natuto ng tumingin sa langit ng may pagsisisi. Ang bawat isa ay nakatagpo ng kanilang sariling karma, at ang hustisya ay tuluyan ng naisakatuparan. Lumapit si Javier kay Alana, at dahan-dahang ipinatong ang tasa sa kanyang tabi. "Heto ang tsaa mo, Alana. Kailangan mo ring magpahinga." Tumingin si Alana sa kanya at ngumiti. Isang ngiti na wala ng pait, wala ng anino ng takot. Sa loob ng 5 taon na pagbawi ni Javier, hindi siya mabilis na sumuko. Hindi niya pinilit si Alana na maging asawa niya muli sa isang iglap. Sa halip, naging kaibigan siya, naging katuwang sa pagpapalaki ng mga bata, at naging tagapagtanggol sa bawat sandali ng kahinaan. Nakahanda na ba siyang magpatawad? Ang pagpapatawad para kay Alana ay hindi nangangahulugang pagbura sa nakaraan. Ang mga peklat ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito nagdudulot ng sakit. Ang pagpapatawad ay ang desisyon na huwag nang payagan ang nakaraan, na diktahan ang kanyang kasalukuyan. At sa bawat araw na nakikita niya ang katapatan sa mga mata ni Javier, dahan-dahang naghihilom ang bawat sugat. Nakatagpo na ba siya ng kapayapaan? Habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga anak, na ngayon ay masayang nagkukwentuhan kasama si Lolo Ben, na dahan-dahang pumasok sa silid, naramdaman ni Alana ang isang malalim na kalmado sa kanyang puso. Ang kanyang tahanan ay hindi na isang lugar ng takot o panghuhusga, kundi isang kanlungan ng pag-ibig at pagtitiwala. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng unos, kundi ang kakayahang manatiling nakatayo at nakangiti matapos ang bagyo. Ang aral na maiiwan sa bawat taong nakikinig sa kwentong ito ay simple ngunit napakalalim. Ang pagiging matatag ay hindi nangangahulugang hindi ka kailanman iiyak o masasaktan. Ang tunay na lakas ng isang babae ay ang kakayahan niyang kunin ang mga nadurog na piraso ng kanyang buhay at gamitin ang mga ito upang makabuo ng isang mas magandang bersyon ng kanyang sarili. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang tanikala ng pagdurusa, kundi isang hiyas na nagbibigay liwanag sa dilim. At sa huli, ang bawat apoy na ating pinagdadaanan ay hindi para tayo tupukin, kundi para tayo ay hubugin bilang pinakamahalagang hiyas ng kinabukasan. Dahan-dahang hinawakan ni Javier ang kamay ni Alana, at sa pagkakataong ito, hindi na ito inilayo ng babae. Ang kanilang mga daliri ay nag-abot, isang tahimik na panunumpa na anuman ang dinala ng kahapon. Handa nilang harapin ang bukas ng magkasama, mas matatag, mas malaya, at punong-puno ng pag-asa.